Isang pinagpala pong umaga sa bawat isa. Amen. Ika-34 na araw ng Panginoon, 34th Lord's Day. At tunay nga po na ang bawat mananampalataya dito sa FCC Manila ay patuloy po na nagagalak sa ating pong Panginoon. Amen. At batiin po natin muli yung ating pong mga katabi, nasa kaliwa, kanan. Pakitaan naman po natin ng isang maaliwalas ng ngiti. Amen? Sapagkat talaga pong magiging maaliwalas ang ating mga mukha sa ating pong topic po ngayon. Amen? At pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos na binasa po ng ating pong kapatid na si Elder Mark. Pinamagatan po natin po itong ang buhay ng isang bagong binagong nilalang. Mukhang redundant pero may emphasis po kasi tayo dyan. Tayo po yung sumandaling manalangin. O Diyos, patuloy Panginoon na ang iyong banal na spirito ang magturo, umakay, mangusap, magtuwid, at mabigay sa amin ng kakayahan upang maisabuhay po ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Amen at amen. Ang buhay ng isang bagong binagong nilalang. Amen? Ipinagpapatuloy po natin ang ating pong aklat ng Epeso sa ating pag-aaral at hanggang ika-6 po itong kabanata. Siguro, may posibilidad na bago po tayo mag-Christmas celebration, matapos po natin po ito. Amen? At nawa kapag po tayo ay natapos sa aklat ng Epeso, ay may mga mumunting mga alaala at mga aral at turo na ating pong natandaan. Amen? Una, ang kausap po dito ni San Pablo ay mga mananampalataya sa iglesia ng Epeso. Amen? Kailangan maging malinaw po yun. Paul was addressing the Ephesian church. Amen? So, ang primary o ang pangunahin po na kausap po ni Pablo dito ay kapwa mo mananampalataya. Amen? Parang dito sa FCC Manila, kapwa mo believers. Kapwa mo Christian. At alam naman po natin na dumating na po si Pablo sa application. Ano ngayon ang lifestyle? Ano na ngayon ang gagawin? Ano na ngayon ang buhay ng isang ligtas na? Ano na ngayon ang buhay ng isang taong hinubad na, itinakwil na, nilayasan na niya yung kanyang lumang siya? At iisa-isahin na po ni Apostol Pablo ang mga lifestyle o pag-uugali ng isang pinili ng Diyos, ng isang mananampalataya na yung Father, Son, Holy Spirit, tumatahan, namumuhay sa Kanya. Ano na ngayon? Ayon, ang ating pong pag-uusapan. At sabi dito sa Epeso 4:25-28, dahil dito, itakwil. Take note the word, itakwil. Na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo, sa ibang salin si Satanas. 28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikakabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Next week po iyon. Okay? Ano po ang dahilan ng ganitong uri ng buhay? Okay? Saan nanggagaling si Paul? 4:24. Ang sabi ni Apostol Pablo,
ia-apply na natin, o ito na yung lifestyle natin kasi ito yung dahilan. Verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao kasi nga, bago ka na. Ganito na yung lifestyle mo. Ganito na yung pag-uugali mo. And take note, ito pong mga specific, ito pong mga utos ni Pablo, gagawin natin hindi para maligtas. Hindi para papasukin tayo ng Diyos sa langit. Hindi po para magkaroon tayo ng passport papuntang langit, kundi ito yung ugali ng mga ligtas na. Ito yung ugali ng mga binago na ng Diyos. Ito yung ugali ng mga meron ng buhay na walang hanggan. Magkaiba po yun, no? Magkaiba yung gagawin mo to para magkaroon ka ng passport o ticket para papasukin ka sa langit versus sa gagawin mo to kasi pinili ka ng Diyos before the foundation of the world. Benepisyaryo ka ng buhay na walang hanggan, kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Kapatawaran ng kasalanan, pagiging banal, at hindi ka napupunta sa dagatang apoy. Tatlo ang mukha niyan. Kaya ito na ngayon yung lifestyle. Okay? Na nilikhang kalarawan ng Diyos, matuwid at banal, at namumuhay ayon sa katotohanan. So ito na ngayon yung mga specific application. Ang sabi ng pakahulugan ni Apostol Pablo, ang mga pagsunod na may kinalaman sa ating kabanalan, holiness. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, holiness. Walang mananampalataya na allergic sa kabanalan. Amen? Kapag wala kang Kristo sa puso, hindi ako magugulat kung ayaw mo sa kabanalan. Kasi hindi tumatahan sa iyo ang banal na spirito. Pero kapag sinasabi mong Christian ka, believers ka, ayaw mo sa holiness, may problema ka. Okay? So ang mga pagsunod na may kinalaman sa ating kabanalan ay bunga na ngayon. The fruit of our salvation. Bunga na ngayon na ligtas ka. Bunga ngayon na may assurance of salvation ka. Bunga yan na kung saan pinili ka before the foundation of the world. Bunga yan ng pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito na ngayon ang pamumuhay ng isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Amen? Dagdag pa ni Pablo, verse 21. Sabi ni Pablo, ganito na yung gagawin ninyo, yung scripture reading natin. Kasi napakinggan na ninyo yung aral ni Jesus. Ano yung aral ni Jesus na binigay sa mga apostol? Siya ang tagapagligtas, kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen? In short, yung tinuturo na 5 solas. At natutunan. O yun, sabi niya, napakinggan, natutunan yung aral ni Jesus. Kagaya natin dito sa FCC Manila, napakinggan po ba natin ang mga aral at turo ni Kristo? Yes or no? Yes. Natutunan ba natin yung mga aral ni Kristo? Yes. Tignan niyo po yung paglalarawan. Katotohanang nasa Kanya sapagkat Siya ay ang Diyos ng katotohanan. Walang kasinungalingan. 22. Dahil doon, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Okay? Alam po ninyo, napakalaking kabalintunaan o ironic kung ang isang mananampalataya wala siyang pinagbago. Amen? Madaling sabihin, mga ushers, meron po tao sa labas. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Tignan po ninyo yung salita. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Welcome po sa FCC Manila. Siya po yung pong nag-i-inquire sa ating pong FB page. Ayan. Ako po yung nagre-reply. Ayan. So ngayon, ito na ngayon yung mga practical application natin. Muli,
Gagawin natin ito dahil ligtas ka na. Gagawin natin to dahil may pasaporte ka na sa langit. Gagawin na natin to kasi binago ka na ng Diyos. Hindi mo to gagawin para mabago ka. Ini-emphasize ko ng mabuti yan kasi hanggang ngayon, marami pa ring mananampalataya ang akala nila pupunta sila ng langit kasi Lord, ginawa ko to. Tung, 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 ting, 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 ting. At sabi ng mga Chinese, haya, 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 haya. Hindi. Gagawin mo to, ting, 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 kasi binago ka na. At bilang binago, ligtas ka na. This is your lifestyle as a saved person. Magkaiba yung wala pang pasaporte versus may pasaporte. Sa Kapampangan, aliwayaing atin, aliwayaing ala. Di ba, Elder Mark? And Elder Ana. And Sister Ana. Okay? So ngayon, isa-isahin natin ngayon. Ano ang mga lifestyle ng isang taong ligtas na? Ano ang pag-uugali ng mga taong may Kristo na sa puso? Ano ang pag-uugali ng mga taong papunta ng langit? Number 1, pagsasabi ng tapat. Sabi mo sa katabi mo, pagsasabi ng tapat. Ang isang taong ligtas na, ang isang taong merong Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang isang taong nagdusa si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kanyang kasalanan, na may pasaporte na at kasiguraduhan ng kaligtasan, ang unang-unang kanyang pag-uugali, lifestyle, pagsasabi ng tapat. Telling the truth. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagsabi ng tapat. Ano sabi ng verse 25? Dahil dito. Tignan ninyo, ibig sabihin ng dahil dito, ibig sabihin, ito na yung resulta. Ito na yung bunga. Di ba? Pansinin po ninyo yung mga salitang ginagamit ni Apostol Pablo. Itakwil. Ang bigat niyan. O, ibig sabihin niyan, wala kang ititira. Itakwil mo. Hindi yan kanta nung 70s, nung joke box, no? Itakwil na natin ang itatakwil natin bilang mga may pasaporte na sa langit, bilang mga ligtas na, bilang mga totoong mananampalataya, ano ang ating itatakwil? Pagsisinungaling. Kung ikaw ay isang mananampalataya, sinasabi mong may pasaporte ka na sa langit, tiyak ang iyong kaligtasan, di nagwawala at nawawala ang kaligtasan, itinatakwil mo ang kasinungalingan sa iyong sarili at sa iyong kapwa mananampalataya. Again and again, kapwa believers ang kausap dito. At tayong lahat ay magsabi ng totoo. Grabe ang emphasize ni Apostol Pablo dito. Ibig sabihin, isa sa mga problema ng iglesia sa Efeso, maraming mga sinungaling. Habit nila ang magsinungaling. They were professional liars, if you will. Imagine that. Natural lang sa kanilang magsinungaling. And they were so proud na magsinungaling bilang dating pagkatao o pag-uugali nila. In short, scammers. Mahilig silang magmanipulate, manloko, hindi magsabi ng totoo. At ganun ang pagkakakilala nila. Bago pa nila makilala si Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, ngayong nakilala nyo na si Kristo, ngayong kayo na ay may pasaporte sa langit at tiyak na ang kaligtasan ninyo, itakwil na ninyo yung pagsisinungaling. Amen? Mga kapwa ko mananampalataya dito sa FCC Manila, bawat isa sa atin, hindi ito option, hindi ito opinion, utos ito ni Pablo. Utos ito ng Panginoong Yesus. Kailangan tayong magsabi ng totoo sa bawat isa. No sarcasm. Amen? Mamaya, alamin natin pa ang extension nito. Sabagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Amen? Kumbaga, sabi ni Pablo dito, para-pareho kayong mananampalataya.
para-pareho kayong nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Magsisinungaling pa ba kayo sa bawat isa? Amen? Kinote ni Apostol Pablo ang Zacarias chapter 8 verse 16. Doon galing si Pablo. Sabi sa Zacarias chapter 8 verse 16, kausap niya ang bansang Israel, ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin nyo sa isa't isa, pareho. Paiiralin ninyo ang katarungan at panatiliin ang kapayapaan. Tignan ninyo, pansinin po ninyo. Katotohanan, katarungan, kapayapaan, truth, justice, and peace. So, ibig sabihin pala, sa bansang Israel, sa pamamagitan ni Propeta Zacarias, wala palang katarungan at walang kapayapaan kung in the first place walang katotohanan. Diba? Parang yung mga nag-iimbestiga lang dyan sa flood control, ang lalakas ng loob na ipa-impeach yung gustong ipa-impeach, pero sila palang gumagawa ng mga kababalaghan. We cannot experience justice and peace if there is no truth in the first place. Therefore, ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa sa iglesia, ano yung iglesia? Tayo mismo ang church. Yung mga bagong nilalang na binago ni Kristo. Ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa ay maging pag-uugali bilang isang bagong nilalang kay Kristo. Na hinubad na ang lumang pagkatao. Parang ano lang yan, FM radio station. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na. Amen? Natural sa isang mananampalataya ang magsabi ng totoo. Abnormal sa isang mananampalataya ang habit ng magsinungaling. Amen? Meron lamang isang pinayagan ang Diyos na kung saan ay justified o pinahintulutan ng pagsisinungaling kung nakasalalay ang buhay ng isang inosenteng nilalang. Rahab. Period. Wala na. Pero kung anak, andyan ba yung maniningil ng ating pautang? Anak, sabihin mo sa kanya, wala ako. Wala ganon. Wala kang inililigtas na inosente ng buhay. Amen? Diba? Ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa sa iglesia ay hindi maaaring ipaghiwalay sa kabanalan at katwiran. Kagaya kanina, if there is no truth, there is no justice, there is no peace. Dito rin sa FCC Manila. Kung tayo ay magsisinungaling sa bawat isa, paano tayo lalago? Paano tayo makakasunod sa Diyos? Amen? Gusto ba natin ng spiritual growth sa pamilya natin? Sa family muna. Mga magkakapamilya. Sino dito yung mga magkakasama sa bahay? Taas kayo ng kamay. Imagine niyo kung kayo, mga mananampalataya, sa loob ng tahanan niyo, nagsisinungaling kayo sa bawat isa. Di ba? Alam nyo, sometimes may problema tayo dyan. Andito na ako sa meeting place. On the way na, pero nananaginip pa. Ano ba yan? Ano pa on the way yun? Imagine that. Ba't hindi sabihin, pasensya na kayo, talagang ganito talaga ako. Kung nandyan na kayo, nananaginip pa ako. Diba? Huwag pagtakpan. No matter how brutal it is, speak the truth. Amen? Hindi pwedeng ipaghiwalay ang kabanalan at katwiran. Non-negotiable ang pagsasabi ng totoo. Diba? Businessman, Christian, yung mga mananampalataya dito, na mga negosyante, ang pagsasabi ng totoo ay non-negotiable. Isa sa mga salita din na gustong i-emphasize ni Pablo dito, ang katotohanan ay walang halong pandaraya. Amen? Amen po ba? Amen. Diba? Lifestyle natin ang pagsasabi ng totoo,
lifestyle din natin ang pagtalikod sa anumang uri ng deceit o pandaraya bilang mga meron ng pasaporte at meron ng katiyakan sa kaligtasan. Amen? O sa mga estudyante, kahit ladlad na yung test paper ng katabi mo, takpan mong yung mata. Why? Because that is a deception. Correct? Pag tinanong ka ni pastor, kayo na ba? We're friends. Huwag ka nga magpaka-showbiz. Tanggap ko pa kung ikaw ay artista ng Star Magic at Sparkle. Pastor, may namumuupong damdamin. Mas okay pa yan. Amen? Pero, pastor, kayo na ba? Hindi pa. Tapos makikita mo, naka-holding hands, I love you with the love of the Lord, I love you. Ano ba talaga? Speak the truth. Amen? Alam po ninyo, sabi ko nga kay Pastor Eman, isa sa mga katangian ni Pastor Mark, madali akong kausap. 1 + 1 is equal to 2. Amen? Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kabanalan at katwiran. Dito sa iglesia, paano tayo uusad? Tapos ang lalakas ng loob nating sabing, to God be the glory, kung tayo namumuhay sa kasinungalingan. Amen? Pangalawa, kasama din sa pagsasabi ng katotohanan, yung pagiging tapat sa aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayong mga pastor, hindi tayo pwedeng magturo ng kasinungalingan ng maling aral. Amen? We should preach and teach the word of truth, the Bible. Amen? Next, ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa sa iglesia, kapwa believers, ay sa lahat ng oras. Amen? Sa lahat ng oras. Isa sa mga pinaka-challenging ay lalo na kapag meron tayong conflict of interest pagdating sa pagsasabi ng katotohanan. Amen? O, tulad dyan, nililinis natin ang listahan. Sampulan ko kayo. Di ba? Meron na si ganito at meron na si ganoon. Hindi pagsasabi ng katotohanan yan. At ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat mananampalataya, kasama din sa mga hindi mananampalataya. Amen? Kung nagsasabi ka ng katotohanan sa mga kapwa mananampalataya, kasama din yung bawat hindi mananampalataya. Amen? Mga kapatid, estudyante ka man, negosyante ka man, nanay ka man, tatay ka man, kabataan ka man, kahit saan tayo nilugar o inilagay ng Diyos, ang pagsasabi ng katotohanan ay marapat. Amen? Nakakapangilabot ang isang mananampalataya na intentionally meron talaga siyang balak na magsinungaling para pagtakpan ang isang bagay. Amen? Non-negotiable yan. Ulitin ko. Meron lamang isang pinahintulutan ang Diyos na kung saan ay inalaw niya. Hindi dahil tinotolerate niya ang pagsinungaling, that is another topic. Ay kapag ang inosenteng buhay ay nakasalalay. The rest, wala na. Kaya ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa sa iglesia, kapwa mananampalataya, ay marapat dahil bahagi tayo ng isang katawan. Amen? Ang pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa ay pagmamalasakit at pag-ibig sa bawat isa. Sabi nga, hindi po ba kapag anumang nararamdaman natin sa ating katawan, ay ramdam natin lahat talaga yan? Amen? Hindi ibig sabihin na kapag ang mata nakita niya ang katotohanan, ay hindi niya sasabihin sa paa. Bilang paglalarawan ni Pablo, damay-damay po tayo dito. Amen? Whether we like it or not, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Amen, mga kapatid? So, anong number 1?
pagsasabi ng katotohanan. Number 2. Alam ko maraming excited dito. Magalit, subalit huwag magkasala. Ika-clarify natin ito. Hinga ng maluwag. Pakawala ng mga barado. Iatihanda ang puso at isip. Amen? Verse 27. Unang sabi ni Pablo, bilang mga ligtas na at bagong nilalang kay Kristo, na tumatahan ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, magsabi ng tapat. Believer and unbeliever. Number 2, sabi niya, magalit, pero huwag magkakasala at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Napakaganda ng topic na ito. Pwede pong magalit. Period. Kapag ang mga mananampalataya, Pastor Mark, Pastor Emma, napakapasaway at mga suwail, pwede tayong magalit. Yung tipong from January 1 to December 31, pinaalalahanan mo na at ayaw pa rin sumunod. We have all the privilege and right to express our divine anger. Amen? Pwedeng magalit. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng magalit. Subalit, huwag magkasala. Anong ibig sabihin niyan? Sabi niya, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Posible pala at pwedeng-pwede. Na pwede ka palang magalit pero di ka magkakasala. Yes! Paano? Abangan natin. Huwag ninyong hayaang at hanggang kailan pwedeng magalit bilang isang mananampalataya doon sa mga kagalit-galit. May time frame. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ayan, yung mga mamimiloso po ngayon, sabi nila, what if Pastor Mark 4 a.m. kami nagkagalit? Lumubog na yung araw, sisikat na nga eh. Huwag kang mag-alala, may sagot ako para sa iyo. Okay? Paul is quoting Psalm 4:4. Sabi dyan sa awit 4:4 ni Sela, huwag gayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isip at ikay manahimik. Kino-quote ni Pablo yung Psalm 4:4. Therefore, bakit hindi marapat magkasala sa galit? Two things, dalawang bagay ang sinabi ni Pablo. Una, meron kasing binibigyan na limit ang Diyos. Huwag kayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Number 1. Number 2, para hindi nyo pagbigyan ang diablo. Foothold. Sabi mo sa katabi mo, foothold. Yung pwedeng gamitin ni Satan to oppress or to distort the truth. Ano ang paglilinaw ni Pablo sa galit? Listen very carefully, mga nanay, mga tatay, mga ate, kuya, mga kapatid dito sa FCC Manila. Ano ang paglilinaw ni Pablo sa galit? Take note the word, anger, galit, hindi ito tampo. Maaring magalit. Check. Subalit, kailangan mayroong pa ring control sa ating damdamin o emosyon because anger is an emotion. Take note. As you express anger towards evil, kapag nagalit ka sa masama, pag nagalit ka sa hindi matuwid, pag nagalit ka sa kasinungalingan, connected kasi ito. Siyempre, kapag mayroong pagsisinungaling, mayroong pandaraya, ano ang natural na response natin? Magagalit ka, tama? Kaya, sabi ni Pablo dito, kaya nga huwag kayong magsinungaling, magsabi ng totoo. Pero dahil kapag may magsisinungaling sa inyo, ang natural na response ng mananampalataya, magagalit yan. Pero sabi ni Pablo, kontrolin pa rin ninyo ang inyong damdamin at emosyon
sa tulong ng banal na Espiritu upang di magkasala, upang huwag tumagal at upang walang maging kapit si Satanas sa atin. Hindi ko ma-imagine to. In short, anger with gentleness. Example, ilang beses na kitang pinagsabihan, ilang beses na namin kayong kinausap, anyari, level 1 pa lang po ng galit ko yan. Diba? Mahinahon. Hindi po kapag nagagalit ka bilang mananampalataya, nagwawala ka na, ekis yan. Hindi ibig sabihin na pwede kang magalit, pwede kang magwala. Pwede ka doon sa wrestling. Uulitin ko. Ang galit na may kontrol at may kahinahunan ay hindi nagwawala. Amen? Kontrolin ang boses. Hindi yung kapag galit kayo sa bawat isa, alam mo, kayong mag-asawa, hindi nyo pwedeng sabihin, pwedeng magalit, Han, correct? Pero yung pag nagliliparan na ang mga kasirola, baso, tasa, ano pa ba? Arinola, wala na kayong kontrol, lumampas na kayo doon sa boundary. Amen? Okay? So, magalit pero wag magwala. Hindi rin ibig sabihin ng magagalit ka pero masasakit na mga salita. Next week yan. Ang pakakawalan mo, nagalit ka nga, pwede. Pero, nagsabi ka ng mga salita na kung saan may panunumbat, may panguhusga, kulang na lang di mo pinatay yung kausap mo. Diba? Example. Diba, young people, ilang beses na kitang kinausap? Opo, pastor. Nakinig ka ba? Hindi po. Alam mo ba, ikaw, ayan na. Ganito ka. Wala ka ng, ayan. Tandaan mo. Ayan na, wala na talaga. Beware of the words. We have the Holy Spirit to control our emotions and words that we will utter. Amen? Mga tatay, mga nanay, mga kabataan, pwede naman ninyong pagalitan yung mga kagalit-galit at mga pasaway na mga anak nyo. Control your emotion and control your words. Amen? Amen po ba? Upang wag magtumagal at upang walang maging kapit si Satanas. Amen? Kapag ang isang mananampalataya sa loob ng kanyang tahanan, kapag galit, nagwawala at nakikita ng kanyang mga kasama sa bahay, na kasama niyang nananambahan sa loob ng iglesia, there is something wrong. Amen? Imagine niyo si, Pastor Mark, pag umuwi dito, kasama si Sister Ana at saka pag galit, nagwawala. Ano kayo sabihin ng mga tiga-Amelia? Hindi, lang yan. Baka po taping ng magpakailanman. Baka po taping ng, ng tadhana kasi 10 years anniversary na. Di ba? Sino kayang kagalit niya? Di ba? Mga kapatid, pwedeng magalit, subalit huwag ipagdamot sa sarili ang kahinahunan at maging mapagpigil sa mga salita. Kaya alam ninyo, yung sa Tagalog natin, maghunos, dili. Kaya yung mga practical advice na kapag pareho kayong galit, maligo muna kayo ng may yelo. Diyan sa 7-Eleven, 50. Diyan kina Ronald, may 10 piso. Amen? This is very challenging. Amen?
Challenging yan. Ano ang paglilinaw pa ni Pablo sa galit? Maaring magalit, subalit kailangan mayroon pa rin control, okay, para walang maging kapit si Satan. Nagpapakita pa rin ng gentleness. Hindi ka nagpapalamon sa galit. Last 2 slide. Bakit ayaw ng Diyos na manatili ang galit sa atin? At bakit may time frame na huwag hayaang lumubog ang araw? Don't take it as literal. Salawikain o kasabihan nito nung panahon nila. Anong ibig sabihin yan? Huwag patagalin. Resolve it immediately. Why? May nakaamba, may naghihintay, may kontrabida. Satan. Ano ang nangyayari sa mga mananampalataya na kapag may galit o conflict o away sila, pinapatagal nila? Number 1, may mga mananampalataya namang pasaway na nakikisawsaw at dagdag pa sa problema. Amen? Tama po ba? Imbes na sila ay maging daan ng kapayapaan, ginagatungan pa. Amen. Ako'y lungkot na lungkot sa mga ganyang mananampalataya. Imbes na sila ay maging advocate of peace, dinadagdagan pa nila yung gatong. Halimbawa, Pastor Mark, nag-away kami ng 4 a.m. And you take this as literal, lumubog na. Ano ibig sabihin nun ni Pablo? Ibig sabihin nun is, you have 24 hours to settle. Don't take it as literal, take it as one day. Amen? Sa mag-asawa, una yan mag-asawa, kung meron man kayong conflict o hindi pagkakasunduan, you have 24 hours to settle and to cool down. Huwag nyo nang paabutan ng anniversary natin. Amen? Nasaan si sister na ganito? Nagbakasyon muna sa Hong Kong. Ba't nagbakasyon sa Hong Kong? Di ko nga alam eh. Asawa mo, hindi mo alam? Tapos mababalitaan mo pala, ay kasi pastor, nag-away yan. Hindi sinasabi sa inyo. Ba't mo alam? Kapitbahay po nila ako. Ayun pala. Grabe. Di ko, ano ka pala? Newscaster? Okay. Pangalawa, bakit ayaw ng Diyos na patagalin natin yan to settle dispute? Sapagkat, verse 27, last line, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Anong ibig sabihin nito? Anong ang mangyayari sa FCC Manila kapag pinapatagal natin ang conflict sa bawat isa? Alam nyo, ang problema ng mga Filipino churches, hindi naman talaga natin sinusunod ang Matthew 18. Yung kapag merong ginawang masama sa iyo, puntahan mo, yung one-on-one. Minsan diretso kay pastor, correct? Ayaw na ayaw ng Diyos at hindi dinisenyo ng Diyos na pinapatagal natin yung mga conflict o di pagkakaunawaan sa bawat isa because madali po tayong mapaglaruan ng kaaway sa ating pong galit. Nawawala ang tamang pag-iisip, nawawala ang tamang pagdidesisyon kung tayo ay lango sa galit. Amen? Tignan ninyo. Hindi naman sana niya mapapatay yung kanyang kaaway sa traffic kung nag-cool down. Correct? Nagalit. May baril ako rito. Isang bala ka lang. Tinuluyan. Tapos, nung mahimas-masa na yung galit, hala, ba't ko binaril? Ganon din ang ating pong galit. Mag-cool down. Huwag patagalin. The more na pinapatagal natin yan, the more na pinapatagal natin yan sa ating relationship dito sa iglesia, relationship sa pamilya, relationship kung sino mang ka-relationship yan,
gagatungan at gagatuan at paglalaruan tayo ni Satan sa ating galit. Amen? At hindi lang si Satan ang pwedeng paglaruan ng ating galit, kundi yung mga si Marites at si Marisol. Oo, ganyan yan. Wala nang ginawang tama yan. Wala nang ginawang mabuti yan. Kaya ano sabi ni Paul? Ano sabi ng salita ng Diyos? Huwag hayaang lumubog. Kaya ngayon, sa ating pagtatapos, 10:06 a.m., kung meron man dito sa loob ng iglesia na meron kayong ka-conflict, makipag-usap po kayo. Amen? Amen? Kapag sinabing, kapatid, isettle natin ito at huwag na natin itong patagalin, huwag kang pumunta ng Singapore at magbakasyon. Amen? Ine-exage ko na lang. Makipag-usap agad. Pag lalo yung pinatagal pa yan, naku po, mga kapatid, meron akong kilalang dalawang artista na nagkita sa FAMAS Award. Alam ba ninyo, na nung nakita na nilang bawat isa, 70 years old na sila, doon pa lang sila nagkabati. Itago natin sila sa pangalang, huwag ko nang sabihin, siyempre. Baka-research na. Amen? Immediately, kung meron man dito kayong ka-conflict, hindi nyo inaayos, whether aware man yung tao or hindi nyo aware, ba't hindi kayo pumunta ng Starbucks, mag-usap kayo? Diba? Doon sa labas. Kung wala kayong pambayad sa loob. Amen? Diba? Kung ayaw naman yung Starbucks, sa McDo, iyain mo magkape mamaya. Kapag may acid, edi Coke. Ganon din yon. Diba? Invest sa reconciliation. Amen, mga kapatid? Ang papangit ng mga mananampalatayang nagkikita every Sunday, tapos magkaaway, magkagalit. Tapos, ang kanta ay, mahal na mahal kita, Panginoon. Tapos, pag nakita mo yung katabi mo, kagalit mo, ay. Diba? Lalo na sa Catholic Church, peace be with you, yung mga politiko, peace be with you. Yung katabi niya, niya kalaban sa politika, peace be with you. Totoo, literal yan. Diba? Pagpapasok dito sa iglesia, kailangan, wala na alam ninyo, kung gusto po ninyo ng libreng pampabara sa puso, huwag kayo makipagbati. Amen? Immediately, settle. Walang sinabi dito si Pablo about damdamin o ano. Ang sinabi niya dito ay, the more na pinapatagal niyo yan, the more na Satan magkakaroon siya ng foothold sa inyo. Amen? Lalo na sa atin dito sa iglesia, isa sa mga katangian ng Filipino church ang magkakamag-anak, ang mga nananambaan. Amen? Pag nakaaway mo ang isa, halos kaaway mo na lahat. Correct? Uulitin ko. Kapag nakaaway mo yung isa, minsan, kasama na rin yung buong pamilya. Tama po ba? Siyempre, dugo yan. Therefore, huwag patagalin. Ulitin ko. Una, pagsasabi ng tapat. Pangalawa, maaring magalit. Make sure pag nagalit naman po ayon sa katwiran at kabanalan niyan, ha? Take note the word, righteousness and holiness. Ngayon, let us invest sa reconciliation. Lapitan mo, mamaya kung meron man. Kung wala, praise God. Napakabanal ng mga tao dito sa FCC Manila. Amen? Napaka-godly. Kung meron, may choice kayo. Pag may acid, huwag Coke. Amen? Tubig.